Hi everyone! Kumusta po kayong lahat? Welcome ulit dito sa aking Facebook page at sa aking YouTube channel. So kahapon nga sa isinagawang rally, prayer rally na sinasabi ng mga supporters ni Pastor Apollo Kibuloy sa Liwasang Bonifacio, sa tingin ko parang pang-anim or pang-pitong araw na nila itong ginagawa. Pero ayon sa ibang mga nag-o-observe, hindi na daw ito matatawag na prayer rally, kung hindi isa na itong anti-BBM rally. Dahil karamihan daw sa mga nagsasalita doon, ang mga pinupuntirya nila ay ang pamilyang Marcos at administrasyong Marcos. So depende na ito kung ano yung perception ninyo sa naturang rally ng mga supporters ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero kahapon, sa kanilang rally, matindi ang mga binitawang salita ni Attorney Glenn Chong na dating taga-suporta ni BBM nung tumakbo ito sa pagkapangulo. Mabibigat yung mga bintang niya sa mag-asawang Marcos, kina Presidente Bongbong Marcos at First Lady Lisa Marcos, pati na rin sa pinsan nila na si Speaker Martin Romualdez. Ayon mismo kay Glenn Chong, nasaksihan niya ang lahat ng mga ito at hindi niya ito gawa-gawa lang, kung hindi andoon siya mismo, kung kaya sinasabi niya na hawak niya ang mga alas laban sa mga taong ito. Well, ako naman, magko-comment ako or magbibigay ako ng personal na opinion ko, hindi doon base sa mga sinasabi o mga bintang ni Glenn Chong laban sa pamilyang Marcos. Ang akin dito, ang gusto kong ipunto dito, ay para sa mga nagtatrabaho sa gobyerno, particularly yung mga officials ng government natin, na sana kung meron silang nakikitang katiwalian o mga maling gawain na apektado ang sambayanan, dapat sana kung pwede, agad nila itong ipaalam. Hindi yung inaantay pa nila ang ilang taon o di kaya ay inaantay pa nila na magkasiraan sila o magkasamaan sila ng loob sa kanila ilalabas yung mga nalalaman nila. Kasi kung tutuusin natin, hindi ito parang isang personal na problema between friends or between family members na kung saan iisa or iilang tao lang ang maapektuhan. Kapag ang usapin kasi ay gobyerno, ibig sabihin nito, ang maapektuhan dito ay ang buong bayan or ang mga constituents na sakop ng opisyal na pinagbibintangan na may ginagawang kalokohan or katiwalian. So hindi ko rin sinasabi na totoo itong mga sinasabi o bintang ni Glenn Chong. Maaring totoo, maaring hindi. Wala tayong hawak na patunay o katibayan kung hindi yung mga salita lang ni Glenn Chong. Not unless siguro na magkaroon ito ng kaso mismo sa korte at maglabasan ang mga ebidensya ng magkabilang kampo para patunayan kung sino nga ba sa kanila ang nagsasabi ng totoo. Dahil napakabigat talaga nitong mga bintang ni Glenn Chong, lalong-lalo na yung sinasabi niyang dayaan na minanipulate di umano ni First Lady Lisa Marcos para masigurong manalo ang kanyang asawa na ngayon ay naging presidente na si Bongbong Marcos. Ganon din daw yung pagmanipula ni First Lady Lisa Marcos para manalo yung panganay niyang anak na si Sandro Marcos. Matindi rin yung akusa niya laban kay Speaker Romualdez na kung saan sinasabi nga ni Glenn Chong na noong panahon na congressman pa siya ng biliran ay may involved dito na 525 million pesos na para sana pondo para sa isang project na hindi naman daw nagawa pero na-declare na tapos na yung proyekto. So hindi basta-basta itong mga bintang ni Glenn Chong. Although it's better late than never, sabi nga nila, kahit papano, nailabas lahat ito ni Glenn Chong. Although hindi nga lang natin ma-confirm siyempre kung kaano ito katotoo. Pero just the same, kung meron sanang mga future na whistleblowers sa ating gobyerno, kung pwede, agad na nilang ipalabas. Hindi na yung antayin pa nilang maraming taon na lumipas o di kaya antayin pa nila na magkasiraan. Dahil kapag ganun yung nangyayari, parang kinukonsinti rin nila yung mga maling nagawa ng mga inaakusahan nila. Kasi lalong-lalo na kapag opisyal ng gobyerno ang involved, ang nakasalalay dito ay ang kapakanan ng bayan o ng isang bansa. So hindi tama na manahimik dahil kaibigan mo yung sangkot dito o di kaya ay may kapalit ang iyong pananahimik, kaya hindi ka magsasalita. At magsasalita ka na lang kapag ka nasira na yung pagkakaibigan o samahan ninyong dalawa, tsaka mo ito ibubulgar sa mga kababayan mo. So medyo, although okay din, pero ibig ko sabihin dito, medyo late na kasi kapag ka ganun. Kumbaga, maaaring wala na yung mga ibang ebidensya at wala na rin maaari yung ibang mga testigo. Kung papatagalin mo pa ito, so sana, sabi ko nga kanina, sa mga susunod pa na mga opisyal ng gobyerno o mga taga-gobyerno na may nakikitang katiwalian o mali sa kanilang pamahalaan,
Especially yung may mga national positions na sana naman bilang tulong nyo na rin sa bansa natin, mas i-prioritize natin yung kapakanan ng mga mamamayan kaysa sa mga personal na interest natin or sa mga personal relationships natin. But anyway, ito ay opinion ko lang naman. So eto na ngayon, pakinggan natin yung mga malulutong at matitinding bintang o aligasyon ni Glenn Chong laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos at kay Speaker Martin Romualdez. Thank you, Kuya. Maupo na muna kayo. Maraming salamat. Tita Sandra, ladies and gentlemen, I beg to disagree sa sinabi po niya na si Marcos ang Pangulo ng Pilipinas. I do not recognize this man as legitimately elected by the people. Marcos, kung may hiya ka sa sarili mo, bumaba ka dahil minanipupula mo ang election system noong 2022. Ulitin ko, Marcos Jr., wala kang moral authority to lead this nation. Dahil minanipula ng asawa mo at ikaw ang Smartmatic election system. At nandun ako nung inamin ng asawa mo na magmi-meeting kayo ng may-ari ng Smartmatic. Noong 2016, dinaya si Marcos. Sumigaw siya. Dinaya ako. Ako ang pinaharap nila sa mainstream at foreign media para i-explain kung paano dinaya si Marcos. Kaya mula noon, nagtrabaho ako sa kanila. Nagboluntaryo po ako sa kanila sa loob ng 6 na taon. Walang bayad kahit piso. Walang bayad ha, kahit piso. Tinatawag kami, nagpapakain sa kanilang bahay, 1:00 ng umaga na ako nakakauwi. Pero walang bayad lahat yun. Noong 2018, nagtestigo ako sa Senado at sinabi ko, may 459 presinto na nagtatransmit na ng resulta 1 araw bago ang halalan. 4 na buwan pagkatapos noon, pinatay ang aking personal aide and best friend ng 20 pulis. Tinorture at grinder ang 4 na ngipin sa harap, kalahati na lang ang natira. In fairness naman sa mga Marcos, nagpadala ng bulaklak. Okay lang, walang problema. Nung nag-file na si Bongbong Marcos ng kanyang Certificate of Candidacy, tinawag ako ni Lisa Marcos. Ito ang opening line niya. Pwede bang pumunta ka sa headquarters kahit 2 beses lang 1 araw, ay 1 linggo? Sabi ko, walang problema. Kahit araw-araw pa, pupunta ako ng headquarters. Tas ito ang next na sabi niya, magkano ibabayad ko sa'yo? Wait. Sabi ko sa kanya, di ba magkatrabaho tayo ng 6 na taon, wala ka namang binayad sa akin kahit piso? Ba't ako magpapabayad ngayon? Tas ito ang sabi niya, di bali na, pag nanalo tayo, gagawin kitang komisyoner ng COMELEC. Natuwa ako doon kasi malilinis na natin ang ating election system. Mapatalsik ko na si Smartmatic. Sabi niya pagkatapos noon, gagawin kitang chairman. Okay lang, walang problema. December 10, 2021, 2 buwan pagkatapos nag-file ni Bongbong Marcos ng Certificate of Candidacy, tineksta ko ng sekretary ni Lisa Marcos. Pinapapunta ka ni Lam, Lisa Araneta Marcos. Pinapapunta ka ni Lam sa address na to. May meeting kayo ng Smartmatic. Okay? Magmi-meeting daw kami at ang Smartmatic. Akala ko ba'y kalaban natin to? Okay? Doon sa meeting na yon, walang, take note,
walang representative si Sara Duterte. Ang representative na nandun sa meeting kay Lisa Marcos at si Tambi. Si Tambaloslos. Magkakuntsaba na yung dalawa noon pa. Oh. Nandoon ang abogado ni Tambi. Siyempre, kilala ko yun. Bakit? Kasi abogado ko rin siya. So, hindi ako pwedeng magkamali. Pagkatapos noon, may ikalawang meeting. Si Cesar Flores, ang dating pinuno ng Smartmatic sa Pilipinas. Nag-video conference kami. Dahil kalaban ko si Cesar Flores at Smartmatic, sabi ng mga tauhan ni Lisa Marcos, magtago ka. Kasi baka hindi magsasalita pag makita ka. Ako naman, nagtago ako doon sa may sofa. Pero kitang-kita ko, nandun si Lisa Marcos at nandun si Cesar Flores. Pangalawang meeting sa Smartmatic. Ito yung pangatlo, mas mabigat. Nang araw na yon, may meeting ako kay Lisa Marcos na kaming dalawa lang, one-on-one. Dumating tong dalawang marites, si Hubert Guevara at si Ivan Oy. Si Hubert Guevara ginawa niyang Senior Deputy Executive Secretary. Si Ivan Oy ginawang Secretary ng Department of Information and Communications Technology. Sumabay sila sa akin sa meeting. Wala naman silang kasama dun eh. Tapos nung pumasok na kami sa opisina ni Lisa Marcos, dito si Ivan Oy, si Hubert Guevara, si Ivan Oy, ako rito. Nakaharap si Lisa Marcos dito. Kompleto yung drama ko, di ba? Sabi niya, guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I need 2 technical guys to be with me. Tapos labay lingon sa akin, but not you, because they hate you so much. Ayan. Isa-isahin natin. Anong ibig sabihin ng meeting niya sa may-ari ng Smartmatic? Gawin muna natin Tagalog. Pare, may pakikipagpulong ako sa may-ari ng Smartmatic. Kailangan ko ng 2 technical guys. Pero hindi ka pwede. Dahil galit na galit sila sa iyo. So ano bang pagpupulungan nila? Magdarasal ba silang 3 doon? Hindi. Bakit mo kailangan ng 2 technical guys? Tandaan nyo, yung pagbibilang ng boto, alam na yan ni Lisa Marcos. Hindi na kailangang i-explain sa kanya dahil 6 na taon na akong nag-i-explain sa kanya. So anong diskusyon ang kailanganin niya ang technical guys? Walang iba kundi paano manipulahin ang boto. Hindi pagbibilang ng boto. Dahil intindimos na ni Lisa Marcos, yun naintindihan na niya paano bibilangin ang boto. For her to need 2 technical guys, ang pag-uusapan, paano mamanipulahin ang boto. Pero hindi ikaw pwede glanchong dahil galit na galit sila sa'yo. So ibig sabihin, sinabihan na siya ni Smartmatic, mabigat ang ating pag-uusapan technical. Of Smartmatic. Yun ang kamiting ni Lisa Marcos. So alam nyo, hindi na ako nag-apply nung umupo na sila sa Malacanang dahil alam ko nang binenta na ang ulo ko. Parang John the Baptist, pinugot kasi sumayaw si Salome sa harap ni Herodes. So hindi na ako nag-apply. Tumawag ang Malacanang, mag-apply ka na sa Comelec. Tapos 3 beses nila akong binaypas, hindi nila ako pinili. Hindi ako nagreklamo. Dahil alam kong binenta ako. Tapos, wala silang narinig sa akin, bumalik. Sabi nila, okay ba raw sa'yo? NTC commissioner ka. Alam nyo, mababang posisyon yon kaysa congressman. Pero tinanggap ko, dahil ang nasa isip ko, dudublihin ko yung free data ninyo. Pipersahin ko ang telco, for the same price, dapat doble yung free data ng mga tao. Yun ang gusto kong mangyari. Hindi ko inisip
nahuhulihin ko sila sa kanilang dayaan. Yung pala, nagreklamo si Smartmatic. Pero, noong December 9, 2023, pinirmahan na ni Ngitbo. Bongit kasi ang tawag ni Lisa Marcos sa kanyang asawa. Ngitbo na lang kasi pangit din naman yung dalawa eh. So, pinirmahan ni Ngitbo yung aking appointment as NTC Commissioner. Nagreklamo si Comelec, bakit yan ang pinili ninyo? Pag siya ang komisyoner ng Comelec, hawak niya ang telco. Makikita niya ang pandaraya natin kasi dadaan sa telco yung transmission data. Ayun, binawi yung appointment ko. Tapos, wait, bumalik sila. May instruction kami kay Presidente. Pumili ka ng mga posisyon na bakante para doon ka ilagay. Sabi ko, no. Hindi na ako magpapalaro sa inyo. Tama na. 3 beses nyo na akong binaypas, tapos ngayon, binigyan, binawi. Anong tingin nyo sa akin? Siguro nagkamali si Lisa Marcos. Akala niya, lahat ng Pilipino luluhod sa kanya para magkaroon ng posisyon. Not me! Yan ang pag-aakala ni Lisa Marcos na lahat ng Pilipino ay luluhod sa kanya para magkaroon ng posisyon. Sasampalin kitang babae ka. Hindi ako luluhod sa'yo. At hindi ko kailangan ang posisyon mo. Ang kailangan ko, malinis na halalan para sa sambayanang Pilipino. Alam nyo, may hawak pa silang listahan ng mga posisyon eh. Sinabi ko, hindi ko titingnan yan. Suli mo yan doon sa amo ninyo. Tapos nagtanong sila, ano bang gusto mo? Sabi ko, ito lang. Ilaglag nyo si Smartmatic publicly. Tapos i-disqualify niyo, i-blacklist ninyo. Quits na tayo. Hindi ko kailangan ng pera, hindi ko kailangan ng posisyon. Ilaglag mo lang si Smartmatic. Quits na tayo. Tapos next meeting, hindi raw pwede magagawa ni Bongbong Marcos yun. Akala ko ba, sinabi mo dinaya ka ni Smartmatic. Sabi mo, ang binibenta ni Smartmatic ay dayaan system. Ngayon pala, ikaw na naman ang mandaraya. Ano si Marcos at ang asawa? Saksakan ng kasinungalingan yan. Alam nyo, sinabi ko sa kanila, malinis ako, maayos akong pumasok sa inyo at tumulong. Kakalas ako sa inyo na malinaw ang pinag-uusapan natin. Ito, lalabas ko to. Nag-meeting kayo ng may-ari ng Smartmatic. Huwag nyo lang pakialaman ang kaso ni Richard Santillan, yung personal aid ko, kung hindi ilalabas ko pa mas matinding bomba laban kay Lisa Marcos. Pag sumabog to, hindi na niya makikita yung mukha niya. Okay, bigyan ko kayo ng clue. Alam nyo, mga kababayan, na-promise ko yan sa kanila. So kahit pa ang pangako ko ay binigay ko sa demonyo, tutuparin ko yung pangako ko. Hindi dahil demonyo siya, dahil ako to. Pinangako ko yan, paninindigan ko yan. Pero, bago ako pumunta ng Cebu at magsalita doon, pinakasuhan nila ako sa IBP para tumigil ako. Ang sabi ko kay Lisa Marcos doon sa Cebu, inunahan mo na ako. So bigyan ko kayo ng clue. Itong babaeng to, ang nagmamanipula ng kanyang asawa na maluklok talaga sa Malacanang. Hindi lang ang election system ng Smartmatic ang minanipula, pati institusyon ng gobyerno. Sa panahon na nagprotesta sila, hindi nila ako pwedeng questionin dahil I am at the center of it all. At may ebidensya ako laban kay Lisa Marcos. Ilalabas ko to sa tamang panahon. Okay, sige, continue. Mga kababayan, ito nga aking mga pinagsasabi rito, ha? Hindi ito galing lang sa bunganga ko. Nag-execute na ako ng sinumpaang salaysay. Pumunta talaga ako sa abogado at nanumpa doon sa aking sinalaysay. Nasa Facebook ko yan. You can download it. 15 pages na affidavit laban kay Lisa at Bongbong Marcos. Hindi ako aakyat dito sa entablado na hindi ko muna ginawa ang aking affidavit para walang lusot ang mga kalaban ng taong bayan. Ano bang nakikita ninyo?
na magkaparehong aspeto ng buhay ko sa ilalim ng paninilbihan sa mga Marcos na to at sa kalagayan ni Pastor Kibuloy, ni SMNI, ni Maharlika, ni Attorney Trixie Cruz. Sino pa bang iba? Marami pa. Di ba? Marami pa. Si Pebbles. Oh. Anong sitwasyon na magkapareho kami? Mga kababayan, trinidor kami ng mag-asawang nasa Malacanang ngayon. Ulitin ko, 3 meeting yan sa Smartmatic para masiguro na maiupo niya ang kanyang asawa sa Malacanang. Minanipula niya ang pinakamabigat na institusyon ng gobyernong ito para mailuklok niya ang kanyang asawa bilang Vice President at that time. So you see, hindi titigil si Lisa Marcos ngayon dahil nagwagi siya sa pagmamanipula ng election system natin. Hindi totoo na 31 million ang boto ni Bongbong Marcos. Excuse me. Hindi pala Bongbong Marcos. Bobong Marcos. Ulitin ko. Hindi totoong 31 million ang boto ni Bobong Marcos. Dinagdagan yan. Tulad ng sinabi ko, sa 3 meeting na yon, walang representative si Sara Duterte. At ayaw ni Lisa Marcos kay Sara Duterte, believe me, nandun ako sa kanyang opisina. Ayaw niya kay Sara Duterte. So, sa pagitan ng dalawang mataas na, actually, ang pinakamataas na opisyal na lehitimong pinili ng taong bayan si Sara Duterte, hindi si Marcos. Alam nyo, ang totoong boto ay yung kay Sara Duterte. 32 million something. Yung kay Marcos, ang estimate ko talaga nasa 24 million lang. Inangat nila para pumantay kay Sara Duterte. Dahil kung 24 million lang si Marcos, 32 million si Sara Duterte, lahat tayo ang titingalaing leader ay si Sara Duterte. Kaya, huwag tayong maniwala na 31 million mahigit ang boto ni Bobong Marcos. In-adjust yan ni Smartmatic. Okay. Kaya, huwag tayong mag-atubiling humingi o ihingi, i-demand sa kanya na bumaba ka sa pwesto. Dahil ang kapal-kapal ng mukha ninyong mag-asawa. Ewan ko lang kung tatablan ang mga mukha nitong dalawang ito sa sigaw nating lahat. Pero, let's keep fighting. Ito. Sandali lang, hindi pa ako tapos. Sana ba? Okay. Dito tayo sa private initiative ni Lisa Marcos. Alam nyo, deep in my heart, I know na hindi nanalo si Sandro Marcos. Minanipula yan ni Smartmatic. Pero, mahal na mahal ni Lisa Marcos ang kanyang panganay dahil kamukhang-kamukha niya. At gagawin niyang pangulo yan. Ang problema, hindi pa kwalipikado. Sa 2034 pa. Ang termino ni Marcos Jr. hanggang 2028 lang. So, ang panakitbutas dyan ay si Tambi. Actually, ang tawag ko sa kanya, hindi lang tambalos-los, pato. Kasi when he walks like a duck. Dumating yata yung pinakamamahal nating Vice President, Inday Sara Duterte! Tulad ng sinabi ko kanina, si Lisa Marcos, ang katuwang niya ay si Tambaloslos. Okay? Si Marcos Jr., tapos may 6 na taon, 2028 to 2034, hindi pwedeng tumakbo ang kanyang anak dahil bata pa. Sa 2034 pa pwede.
pero hindi nila ibibigayan kay Sara Duterte. Dahil takot siya na hindi makaupo ang kanyang anak bilang presidente. So kaya isisingit niya si Tambaloslos sa 2028 to 2034. Okay, wait lang. Remember, he walks like a duck. Oh, wait. Nakatrabaho ko yan si Martin. Pareho kaming congressman noong 2010. Ito, meron akong sasabihin sa inyo. Noong 2010, nalaman ko na may 10 bilyong piso na dumaan sa kay Martin Romualdez. So, humingi ako sa kanya ng pansiminto ng kalsada ko sa amin sa Biliran. 525 million pesos yun. Sabi ni Martin, huwag mong ibigay sa akin sa session hall. So mga kababayan, para kami mga magnanakaw, nagtago sa likod ng main door ng session hall. Binigay ko sa kanya yung request for 525 million pesos. 2 years later, nalaman ko na lang na na-release pala ang 525 million pero walang kalsada dumating sa distrito ko. Ang tanong ko kay Tambi, nasaan ang 525 million pesos? Baka binulsa mo na. Yan. Hindi mo pera yan. Pera yan ng sambayanang Pilipino. Kaya, kahit anong gawin ni Tambaloslos, hindi mananalo yan. So dahil walang chance si Tambaloslos, ang naisip ni Lisa Marcos ay yung private initiative. Baguhin natin ang konstitusyon. Yung walang hiyang babae na yan, na manipula ang election system, minanipula ang institusyon ng gobyerno, ngayon mamanipulahin ang ating konstitusyon. Kaya, mga kababayan, pigilan natin ang kanilang private initiative. Gawin natin ang lahat na hindi magwagi ang private initiative ni Lisa Marcos. Si Lisa Marcos yan. Kaya nga mga kababayan, ang sabi ko sa Cebu, kung si Lisa Marcos ay nasa harap ko lang, sinampal ko na yan back to back. Uulitin ko. Lisa, this is utter defiance. Kung nasa harap lang kita, Lisa Marcos, sinampal na kita back to back. Wala kang hiya! 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 Huwag nating hayaan, mga kababayan, na manaig itong ilusyonadang ito. Sinabi kong ilusyonada dahil kung napuna ninyo, kahapon ko lang to napuna nag-junket ang walang hiya, pumunta na naman ng Germany at Czechoslovakia. Na-notice ninyo ang handrail ng access boarding stairs ng eroplano? Puno ng bulaklak? Ni-research ko yan. Lahat ng arrival, departure at arrival nila, may bulaklak yung hagdanan. Alam nyo, isang gamitan lang yan. Sabi nga ng kaibigan ko, buhay pa pero marami na silang bulaklak. Yan ay matibay na ebidensya ng pagwawaldas ng pera ninyo. Sila, ginagawa lang na palamuti ang perang pinaghirapan ng mga nanay at tatay ninyo. Hindi mo pera yan! 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 Tingnan natin mga kababayan kung pagdating ng eroplano niya, may bulaklak pa. Gawin na lang nating korona sa patay. Di ba?
tayong lahat mas powerful to fight them. Kasi hindi naman sila ang totoong halal ng taong bayan. You know, pwedeng i-argue nila na hinalal ako ng taong bayan. Hindi ka hinalal ng taong bayan dahil dinoktor mo ang resulta ng eleksyon. Pero, si Vice President Sara Duterte remains pure. Hindi siya dawit. Hindi siya nadawit sa kabulastugan ni Lisa Marcos. Hindi siya sinama dahil galit na galit si Lisa Marcos sa kanya. Babalik at babalik tayo sa question. Sino ang nagluklok sa inyo sa Malacanang? Hindi ang taong bayan. Si Smartmatic. Sige, Lisa, ikaw naman yata ang pinaka makapangyarihang nilalang sa mundo. Kasuhan mo ako. At humarap ka sa akin para masampal kita back to back. Pinapakita ko talaga sa kanya, wala akong galang sa mga taong tulad mo, Lisa Marcos. Ginagalang ko ang mga matatanda. But not you. Because I hate you so much. Babalik ko lang yung sinabi niya. Finally, sana, para walang gulo, huwag na nating palandingin ang eroplano ni Marcos. Pabalikin na lang natin sa Hawaii para Hawaii Part 2. Para Hawaii Part 2. Maraming salamat sa inyo. Maraming Salamat sa salamat inyong tanan. si Attorney Glenn Shaw!